Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, ang ating maririnig sa Ebanghelyo, ang talinghaga ukol sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ang Ama ay punong-puno ng habag at unawa sa ating mga kahinaan. Siya ang pastor na gumagabay at nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Dumulog tayo sa Ama na pagkalooban niya tayo ng lakas ng loob upang bumalik sa kanyang piling. Lalong-lalo na sa mga pagkakataong tayo'y lumalayo sa landas ng pag-ibig at tamang pamumuhay bilang panimula po magsisalita ka. Simulan po natin ang ating iba na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mga pagbasa, lalo higit sa ating mga kayo, matutunghayan natin ang awa, habag at pagmamahal ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Kaya sa katahimikan ng ating mga puso, pagmili po natin ang ating mga gawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Hinahanap ko Sa mga pagbibi ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukunan. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bebe Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. tawaan tayo ng mga pamilya ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Manalangin makapangyarihan, ikaw ang lupa at tagapamahala ng talang-unang ilan. Tunghayan mo kami, upang ang iyong awa ay aming maranasan, at ipagkaloob mo ikaw ang aming wagas na mapagtimulan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pagkatapos iligtas ni Yahweh ang mga Israelita sa mapaniil ng kamay ng mga Egyptyo, sumamba sila sa isang guyang bito. Nagsumamo si Moises sa Diyos na huwag lipulin ang mga Israelita at pinakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelita inialis mo sa Egypto, naroon at nagpapakasama. Tinagdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Yun ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, yun ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypto. Kilala ko ang mga taong yan, at alam ko matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, nilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon. "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Egypto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo." Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak ng paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Babalik ako sa Ama, pagkat ako'y nagkasala. Babalik ako sa Ama, pagkat ako'y nagkasala. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Babalik ako sa Ama, pagkat ako'y nagkasala. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang mapaghariin. Babalik ako sa Ama, pagkat ako'y nagkasala. Turuan mo akong makapagsalita, at pupurihin ka sa gitna ng madla. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba pusong mapagtapat. Babalik ako sa Ama, pagkat ako'y nagkasala. Sa ikalawang pagbasa, kilala noon si Pablo na taga-usig ng mga sumasampalataya kay Jesus. Sa kabila nito'y pinatawad siya ng Diyos na naging sanhi ng kanyang pagbubuli. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, nagpasalamat ako kay Jesucristo na ating Panginoon, na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito. Sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya. Bagamat noong una'y nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito, inusik ko siyang nilait. Sa kabila nito, pinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala. Palakip ang pananampalataya at pag-ibig.
na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga. At maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang isang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba ang sabi nila, ang tao nito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang kalinahatan ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan ay masayang papasahin ito. Pagdating sa bahay, aanyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsising tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaysa siyang matuwid na hindi nangangailangan magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaking pila at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanapin mabuti hanggang masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na niya ito, ayaanyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong salaking pila. Sinasabi ko sa inyo, kaya hindi lang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisik tumalikod sa kanyang kasalanan. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.
at binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buong niyang kayamanan. At doon, nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain iyon at nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy ay pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ko sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At pinilit siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa rin natalawanan siya ng ama, at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinulubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang buya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak nito, ngunit muli nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang luya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inaangaan siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ko binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng ating mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kababayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang luya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapili. Ang lahat ng ari-ari ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid niya, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pati natin mga kapatid natin ng magandang umaga. Sabihin mo po sa katabi mo, kaawaan ka sana ng Diyos. Di ba ganyan yung ginagawa ng mga matatanda, no? Kapag nagmano tayo sa Kanya, bless po. Anong sabi ng mga matatanda? Kaawaan ka ng Diyos. Yun yung binabalik na blessing sa atin. Kaawaan tayo ng Diyos. Mga kapatid, tunay na tunay, tayo ay nabubuhay ng dahil sa awa ng Diyos. Ako na nanatili ako sa aking pagiging pari dahil sa awa ng Diyos. Bakit ko sinabing tayo ay nabubuhay ng dahil sa awa ng Diyos? Simple lang, dahil tayong lahat ay makasalanan. Amen? Sino sa inyo dito walang kasalanan ni minsan at sa kamay? Ipapapatay ko. Lahat tayo may kasalanan.
paano ba natin mapapangiti ang Diyos? Kapag nagdarasal tayo madalas, lalo tigit kapag malungkot tayo, sinasabi natin sa panalangin, Panginoon, malungkot po ako. Pasayahin mo naman po ako, Panginoon. Di ba? Pasayahin mo ako, Panginoon. Nagdasal na ba kayo sa Diyos at sinabi ninyo, Panginoon, paano ba kita mapapasaya? Madalas panalangin natin, tayo yung mapasaya ng Panginoon, ay maging masaya. Pero naisip niyo ba minsan na pasayahin naman ang Panginoon? Diba? Yung mga anak na narito, alam niyo kung paano pasayahin yung mga magulang. Alam niyo yung kiliti ng inyong mga magulang. Diba? Kapag sila ay galit sa inyo, nilalambing niyo. Katulad ng ama, diba? Inaamo-amo niya yung kanyang pangalan na anak dahil nagpangtampo. No? May tampurot yung pangalan niya. Alam ng mga anak yung kiliti ng kanyang magulang. At ganoon din yung magulang, alam ng magulang yung kiliti ng kanyang anak. Eh sa Diyos, alam niyo ba yung kiliti ng Diyos? Paano ba natin mapapangiti ang Diyos? Sa ating Ebanghelyo na pakinggan natin, sabi ko po, no? Higit na kadalakan ang namumutawi sa bibig ng Diyos kung may isang makasalanan na magsisi sa kanyang pagkakasal. Doon natin kayang pangiti ng Diyos, no? Sa paghingi ng awal sa kabila ng ating pagkakit ng makasalanan. Alam po niya, very moving yung karanasan na mayroong isang tao na humingi ng tawad sa Diyos. Kahapon po, no, ako po ay nag-sick call. Yung ginagawa namin, no, yung tinatawagan kami para sa mga may sakit at lalo tingin malapit ng mamatay. Yung Friday, may nag-text sa akin, pwede po ba kayo na magpakumpisan at magbigay ng anointing of the sick? Pag pinahalaman ko ng oras at panahon mo. Kasi puno talaga yung schedule ng Friday pa ng Sabado. Tapos, sabi kasi sa akin gano'n, na yung tao may sakit daw ay gusto humingi ng tawad. So, pumunta ako kinabukasan at pagpunta ko doon, pinakumpisan ko yung lalaki na mayroong sakit at may kasalanan. At bago pumunta doon yung Ebanghelyo nito, nabasa ko na napagkilayan ko na. And then, habang pinakumpisan ko yung tao, yung lalaki, tumutulong yung kanyang luha. Habang siya yung kumpisan, tumutulong yung kanyang luha. Umiiyak siya habang siya yung kumpisan. Dahil itong tao ito ay makasalanan ng kanyang kabataan. As in talagang makasalanan ng kanyang kabataan. Nakakaanting ng damdamin yung pangyayari. Sabi ko sa sarili ko, kung ako nagulog ang puso ko sa nangyayari ngayon, paano pa kaya sa Diyos? Paano pa kaya sa kalangitan? Siguro labis na nasisihan ang Diyos dahil sa isang makasalanan. Diba sabi sa Ebanghelyo, natutuwa ang mga anghel ng Diyos sa isang taong nagsisi sa kanyang pagkakasala. Ano ba ang nais ipahayag sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Simple lang mga kapatid. Napakahaba ng Ebanghelyo, pero ang nais ipahayag sa atin, no, na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tayo ay minamahal. Amen? Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tayo ay minamahal. Sarap sa pakiramdam, no? Makasalanan ka at may nagmamahal sa iyo. Sana lahat tayo ganyan. Handa nating mahalin kahit yung taong makasalanan. Kaya lang sa lipunan ating ginagawa, dahil ang pinapahayag sa lipunan ay hindi ang Ebanghelyo ng pagmamahal at pagpapatawad. No? Ang pinapahayag kapag ang tao ay makasalanan, dapat patayin dahil hindi niya ang tao. Kaya kong baguhin, no? Kahit kailan hindi kayang burahin ng kasalanan ang pagiging tao natin. Nagkasala ka lang, pero
tao ko pa rin. Patay na yan kasi drug addict naman yan. Patay naman yan kasi rapist naman yan. Kung sa tuwing sinasabi natin yun, hindi ba natin tinatanong sa sarili natin, higit ba akong mabuti kesa sa kanya? Ako ba hindi ba ako nagkasala? Mga kapatid, tandaan natin, lahat ng kasalanan, may kaparusahan yan, may consequence. Ang lahat ng kasalanan, malaki man o maliit, may karampatang kamatayan. Kaya nga mga kapatid, diba, nung pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, ang pangarap ng Diyos nung nilikha tayo ng Diyos, na tayo hindi mamamatay, na tayo parang mga anghel, na kung panghabang buhay, walang kamatayan. Pero nung pumasok ang kasalanan, napakaliit na kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Kaya tayong lahat ay mamamatay dahil sa ating kasalanan. Hindi po ba? Pero tingnan niyo, no? Kung agad-agad tayong pinapatay dahil sa kasalanan, di sana wala tayong lahat dito ngayon. Diba? Malaki man o maliit ang kasalanan, dapat mamatay. Pero tingnan natin yung awa ng Diyos. Di po ba? Ang Diyos ay maawain, kaya tayong lahat ay nabubuhay. Sana ganoon din tayo sa ating kapwa. Diba? Kamuhian natin yung gawang masama, kamuhian natin yung kasalanan, at ibigin natin ang makasalanan. Tingnan natin sa Ebanghelyo. Kapag ganyan tayo, no, para tayo katulad ng mga eskriba at mga pariseyo, yung mga makasalanan lumalapit sa ating Panginoon Jesucristo at nakikinig sa ating Panginoon Jesucristo. Pero yung mga eskriba nung ginagawa nila, anong sabi ng mga eskriba? No, siya ay nakikisalo sa mga makasalanan sapagkat ang kanilang pananaw, kapag ikaw ay makasalanan, hindi ka karapat dapat pumarap sa Diyos dahil makasalanan ka. At minsan ganyan din yung kamalayan natin dahil tayo makasalanan para bagang hindi tayo karapat dapat na humaharap sa Diyos. Kaya kapag inahaya tayo magsimbalang natin sa puso natin na tayo makasalanan, sasabihin natin, kayo na lang kasi baka masunog ako dyan. Diba? Sinasabi natin yan. Tunay na tunay, hindi tayo karapat dapat sa Diyos. Pero dahil sa awa ng Diyos, ginagawa niya tayo maging marapat. Hindi po ba? Sa kabila ng iyong pagiging makasalanan, minamahal ka ng Diyos. Tingnan natin sa ating unang pagbasa. Yung bayan ng Israel, napakamakasalanan. Pagkatapos na sila ay iligtas ng Diyos mula sa pang-aalipin sa Ehipto, anong ginawa nila? Nakalinag lang si Moises, nagawa sila ng gintong guya at kanilang sinamba. Sabi, itong ginto na ito ang siya naligtas sa kanila sa Ehipto. Anong sabi ng Diyos? Lilipunin ko ang lahat ng yan, sabi niya kay Moises. Anong ipinaalala sa kanya ni Moises? Tandaan mo, yung ipinangako mo kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Anong ginawa ng Diyos? Nung naalala ng Diyos yung kanyang pangako, nilipon niya ba yung kanyang bayan? Hindi. Ganon din tayong mga makasalanan, mga kapatid. Kung minsan, dahil sa kasalanan, nakakalimutan natin ang Diyos. Pero tandaan natin, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. So kapag tayo ay humingi ng tawad sa Kanya, kaya niyang kalimutan yung ating mga nagawang kasalanan. Pero tayong mga makasalanan, hindi na tayo kailanman kayang kalimutan. Tingnan muna natin sa ikalawang pagbasa. Mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ano ang tingin ni San Pablo sa kanyang sarili? Ang tingin ni San Pablo sa kanyang sarili, siya ang pinakamakasalanang tao. Bakit? Kasi inuusig niya ang mga Kristiyano. Siya ang nagpapapatay sa mga Kristiyano, sa mga nananampalataya kay Kristo. Pero nakita niya kung gaano katsaga ang Diyos sa kanya, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. Pinatawad siya ng Diyos, nilingap siya ng Diyos, ginawa siyang instrumento ng Diyos upang magpahayag ng kanyang awa sa lahat. Mga kapatid, ano ba ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao? Una, nararamdaman natin na para bagang
hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero kasi gumaling mo yun. No? Pag tayo nagkakasal, akala natin hindi na tayo karapat-dapat sa Diyos. Pangalawa, nawawala tayo. Katulad ng tupa, katulad ng barya, ng dintong pila, katulad ng anak. Kapag tayo nagkasala, nawawalay tayo sa Diyos. Hindi yung Diyos yung nawawalay sa atin, kundi tayo mismo ang nawawalay. At habang tayo ay nawawalay at nalalayo sa Diyos, ang puso natin ay pinagahalian ng ligali, pinagahalian ng takot. Pangalawa, nakita natin sa ating Ebanghelyo sa kwento doon, no? Sa kwento ng anak at ng ama. Nakita natin, di ba sabi doon, nung bunsong anak, Ama, ibigay mo po sa akin ang aking mamalahin. Buhay pa yung tatay, kinukuha na yung mana. Sino pong mayaman dito pa sa kamay? Ako lang. Sino po may maraming ali-alian dito pa sa kamay? Di ba? Kapag kayo may ali-alian, may mga anak kayo, at lumapit sa inyo isang anak mo, sabihin, Tay, pwede ko na po bang kunin yung mamanahin ko? Anong mararamdaman mo? Buhay ka pa, lakas mo pa, nag-aaral ka pa kayo. Malakas ka pa sa kalabaw. Anong mararamdaman mo? Masasaktan ka. Buhay ka pa, kinukuha ng mamanahin, parang pinapatay ka na ng iyong anak. Diba? May isa pang masakit diyan. Buhay ka pa, yung mga anak mo, nag-aaway-away na sa mamanahin sa iyo. Kaya tuloy, no? Hindi ka mamatay-matay. Bakit ayaw mong mamatay? Kasi kapag namatay ka, bakit hindi ka pa nalilibing, namatay na rin yung mga anak mo, nagpatayan na, no? Kaya hindi ka mamatay-matay. Huwag mo lang mo. Para bagang ayaw mo rin magpalibig, kasi mag-aaway-away sila. Ang sakit sa pakiramdam, buhay ka pa, kinukuha na yung mamanahin mo. Yan ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Pinapatay yung ating ugnayan sa Diyos. Tingnan natin, diba? Sabi yung anak, nung matando niya na siya ay naghihirap, siya ay nagugutom. Sabi niya, babalik ako sa aking ama, sapagkat yung mga alila ng aking ama, may kinakain na dumalabis pa. Pero, sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Huwag niyo na akong ituring na inyong anak, sapagkat hindi ako karapat-dapat, ituring niyo na lang ako inyong alila. Diba? Yan ang ginagawa ng kasalanan. Pinuputol yung ating ugnayan sa Diyos na siya bilang ating ama at tayo na kanyang anak. Pinuputol natin yun dahil sa kasalanan. At anong sinabi ng panganay na anak sa kanyang ama? Dahil din sa kasalanan yung anak na panganay, mayroong tampo at hinanakit sa kanyang puso na matagal niya nang tinatago. Anong sabi niya? Sa mahabang panahon, pinaglingkuran ko kayo. O, di ba? Tinatago niya yun sa kanyang puso. At hindi lang yan. May hinala pa siya. Samantalang yung anak ninyo na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. O, tingnan mo, nang hinala. Mula naman sa ibang kayo, sinabi masamang babae. Para sa kanya, sa masamang babae. Ginugol yung kayamanan. Hindi ba? Minsan hindi niyo ako pinagpatay ng bisirong kambing. Pero nung dumating ang anak ninyo na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay niyo siya ng tinatabang buya. Nang dumating ang anak ninyo, sabi niya, anak ninyo, di ba kapatid niya yun? Dapat sasabihin niya, nang dumating yung kapatid kong iyan. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Pinapatay din yung ating ugnayan sa isa't isa na tayo ay mga magkakapatid. Di ba? Ang tindi ng kasalanan, pinapatay ang ating ugnayan sa Diyos at pinapatay ang ating relasyon sa isa't isa. Mga kapatid, tandaan natin, sa bawat pagkakasala, katulad ni San Pablo, kung ang tingin natin sa ating buhay, tayo na yung pinakamakasalanan. Isipin natin, sa kabila ng kadiliman ng iyong buhay, mayroon pa rin biyaya ang Diyos. Yung sa tingin mo wala ka ng pag-asa na magbago, nagkakamali ka, mayroon pa rin grasya ang Diyos na ikaw ay magbago. Katulad ng bunsong anak, nung matanto niya na siya ay nagugutom,
at siya ay naghihirap dahil sa kanyang pagkakasala. Sabi niya, babalik ako sa aking Ama. Yun yung grasya ng Panginoon. Kaya sa buhay natin mga makasalanan, sa kabila ng iyong pagkalugmok sa kasalanan, hanapin mo yung grasya ng Panginoon. Kapitan mo upang ikaw ay makabalik sa Kanya. Diba? Kapitan mo yung grasya ng Panginoon at iniligtas ka niya, yayakapin ka niya. Mga kapatid, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang magandang balita, una, tayo ay minahal. Pangalawa, dahil tayo ay minahal, kinahabagan tayo ng Diyos. Pangatlo, dahil tayo ay kinahabagan, hinahanap tayo ng Diyos. Di ba? Sa ating Ebanghelyo, hinanap ng Diyos ang kanyang tupang nawawala. Hinanap ng Diyos, no? Ang lintong pila. Hinanap ng Diyos ang kanyang anak. Dahil mahalaga tayo sa Diyos, hahanapin at hahanapin tayo ng Diyos. Diba? Nakakatuwa yung Diyos natin. Bakit? Sapagkat sa Diyos natin mga Kristiyano, hindi yung tao yung naghahanap sa Diyos, kundi yung Diyos yung naghahanap sa tao. Lalo higit sa mga makasalanan. Hinahanap tayo ng Diyos. Bago pa man natin hanapin ng Diyos sa buhay natin, siya na yung unang umahanap sa atin. Mga kapatid, kapag nahanap tayo ng Diyos, nasumpungan tayo ng Diyos, anong gagawin niya sa atin? Katulad ng mabuting pastor, papasanin niya tayo. Ilalapit niya ang kanyang puso sa ating puso. Sapagkat alam ng Diyos na ang puso natin ay puno ng ligalig at puno ng takot. At sa paglapit ng puso ng Diyos sa ating puso, nangungusap ang puso ng Diyos sa atin at sinasabi niya, gamahin mo ang ng aking pagmamahal upang mawala ang iyong takot sa iyong puso. At hindi lang yan, sa paghahanap sa atin ng Diyos, na para bagang tinutol natin ang ating ugnayan sa Kanya, anong gagawin sa atin ng Diyos? Ibabalik niya sa atin ang ating pagiging anak, katulad ng ginawa ng Ama sa kanyang anak. Nung sinabi ng anak, Ama, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin niyo yung anak. Ituloy niyo na akong isa sa inyong mga alipin. Anong ginawa ng Ama? Sabi sa mga alila, dali, suotan siya ng pinakamahusay na damit. Suotan siya ng singsing at suotan ng pagyepa. Magpapatay ng pinakabangguya, tayo ay magsaya. Nung sinuot ang singsing, nung sinuot ang damit, nung sinuot ang panyata, ano ang ginawa ng Diyos? Ibinalik ng Diyos ang kanyang pagiging anak. Ganun ang ginagawa sa atin ng Diyos. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ibabalik niya ang lahat-lahat sa atin, ang lahat ng nawala sa atin. Lalo na ang ating ugnayan, ang ating relasyon sa Diyos, upang makita natin na tayo ay patuloy pa rin Kanya ng mga anak. Kahit na tayo ay nakakalimot sa Kanya, pero ang Diyos minsan hindi nagbago sa Kanyang pagiging Ama sa atin. Isang Ama na nagmamahal at nagpapatuloy sa pagbibigay ng Kanyang awa. Mga kapatid, sa banal na minsan ito, damahin natin ang awa ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Amen. Kasi tayo po ang Diyos. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos sa sa mga mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagdadawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Bene, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinakos sa krus na matay ni Judy, nanaot sa kinaroonan ng mga limao, nang may ikatlong araw na buhay na magulo, umakyat sa langit, nalutlok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulak pa rin ito at hukog sa langit buhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng hindi na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa mga baging pag-ibig ng Ama upang maging maging tayo ng kanyang pag-ibig at magpatawad sa ating kapwa. Ang ating tutugon,
Mapagmahal namin Ama, dinggin mo kami. Mapagmahal namin, Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno ng ating simbahan, maging saksi nawa sila ng pagmamahal upang masalamin sa kanilang pamumuhay ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga taong hirap pagpatawad, mabuksan nawa ang kanilang puso upang mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng ating bansa, patuloy nawa silang maging tagapagtanggol ng katarungan at dangal ng bawat tao. Manalangin tayo. Mapagmahal namin Ama, dinggin mo kami. Para sa mga taong nanlalamig ang pananampalataya sa Diyos, matanto nawa nila na nariyan lagi si Jesus sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Mapagmahal namin Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, tuluyan nawa nilang madama ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Mapagmahal namin Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating komunidad, pati na rin ang ating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon nila Atty. Bonifacio Chavez, Jr. and family. Manalangin tayo. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Florentino Sison, Daniel Agustin Dolores David, Antonio Tan, Silvina De Perio, Romeo De Perio Sr., Fortunato De Perio, Milagros Paje Orines, Estrella Arguladora, Bonifacio Chavez Sr., Robinson Balasabas, at Felipa Balasabas. Manalangin tayo. Mapagmahal namin Ama, dinggin mo kami. Ama, pakinggan mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Gawin mo kami isa sa isip at puso upang makamit namin ang kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa daman ng Panginoon. Magsimula po.
ayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama namin lumikha, maawain mong bigyan ang aming mga pitahaya at paulakan mo ang pagkakain aming inihanda upang ang mga lugod ng bawat isang nagbigay para sa bati ng banal ng ngalan ay magkamit ng karagdagan ng kasiyahan sa pamamagitan ng Yesu Kristo at sa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pamilihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa isang sinupog, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng galingkod ng pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng hindi kamatayan, kami ay inagaw ng namatay ng anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo walang wakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang pumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang maraming makalali ikaw ang kalantaran kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kagawarito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging mundo, pinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagalihan niya iyon, pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Gayaan doon para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tutang. Ang aking dugo ng lubutos para sa inyo at para sa lahat sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunan natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kaya sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ingatan mo ang iyong simahang laganap sa buong daigdig. Tuspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Bartolome na aming Obispo at ng kanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hinlay nang may pag-asang sila yung nilulukay. Kaya din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkilapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalaga ng Maria, Reyna ng Diyos, si San Jose at kanyang katiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, si Santiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng pag-ibig sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagtutulog sa ikarangalan sa pamagitan ng liwanag na aming Panginoon Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Cristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpag sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa pagbibigay ng mga tagagaling na ito sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas ito. Hinihing namin pamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, piligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinahalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang ating kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakaisala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpahal sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayin din. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Diyos na nagayos ng
Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng isang Meksikano. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang pagkakas. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming kalooban naway paghaliran ng aming tinanggap na pagkikinabang upang huwag ang diwa namin umigay, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang dating mangyayari sa amin. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpang sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po muli sa ating lahat. In behalf po ni Father Danny, ni Father PJ at lahat po ng volunteers ng Garden of Prayer, nais po namin magpasalamat sa lahat po ng dumalo sa ating pagdiriwang po ng nakaraang linggo, yung birthday ni Mama Mary. Maraming salamat po sa inyong lahat. At higit po, maraming salamat po sa nag-sponsor at nag-donate ng cupcake, cakes, flowers, mga candies po para sa mga bata at mga papremyo po. At sa mga nagbigay din po ng cash, maraming salamat po sa inyong lahat. Napakagandang regalo po para sa kaarawan ni Mama Mary. Muli po, maraming salamat at huwag po sana tayong magsawang suportahan po ang Garden of Prayer. Magandang umaga po muli. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtutulong sa atin sa badalang isa na ito. Sa mga nag-alay, maraming salamat po sa inyo, lalo tigit sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palapakan natin yung bago. Nagsitayo tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin din. Yumupo kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Panginoon, patuloy mong binati ng iyong bayan. Gabayan mo sila sa pagbabagong loob nang sa gayon pagsunod sila sa iyo ng buong pag-ibig at kagapatan. Manatili nawa silang tapat sa iyo upang maging sila ng iyong mabagat pag-ibig sa kanilang kapwa. Pinulog namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyayari ng Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sa ating banal na misa, kumain kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Let us wake up in the morning and be filled with your love and sing songs of praise all our days. For your love is high as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever, O Lord, for you are my refuge and my strength.